I woke up with pain all over my body, lalo na yung sa ibaba ko. I looked around the room at ganun na lang ang laki ng mata ko nang mahagip ng mata ko ang lalaking nasa tabi ko. Anong nangyari kagabi? Shit! Umupo ako sa kama at sinapo ang ulo ko at pilit na inaalala ang lahat ng nangyari kagabi. Ganun na lang ang kunot ng noo ko nang hindi ko talaga maalala. I was completely naked, so definitely something happened to us, me with the man next to me. Dahan-dahan akong bumaba ng kama kahit ang hapdi ng sa pagitan ng hita ko. Pinulot ko isa-isa ang mga damit ko at isuot yon, pati na din ang shoulder bag ko. Hindi ko makita ang sapatos ko. Napamura ko nang subukan kong tumuwad para hanapin sa ilalim ng kama. Dahan-dahan akong lumuhod at sa wakas ay nagawa ko. Pilit kong inabot ang sapatos ko nang magsalita ang lalaking nasa kama. What are you doing? Hindi ko na inabot pa ang sapatos ko at tumayo agad ako kahit medyo napangiwi ako dahil humapdi talaga ang nasa pagitan ng hita ko. Naiiyak ako, hindi dahil sa sakit ng sa gitna ko. Naiiyak ako dahil naibigay ko ang puri ko sa lalaking hindi ko kilala at naiiyak ako dahil niloko ako ng gagong Brandon na yon. Ramdam kong tumitig siya sa mukha ko at nailang ako and I was about to run when the man behind me spoke. Naiputok ko kagabi, so you might get pregnant. Natigilan ako dahil sa sinabi niya, hindi ako pwedeng mabuntis. Humarap ako sa kanya at hinarap ko siya. Medyo napaawang ang labi ko dahil sobrang gwapo niya. Hindi ko pinahalata yon. Bigla siyang tumayo na tanging kumot lang ang nakatakip sa ilalim niya. Nangunot ang noo ko nang maglabas siya ng wallet at pera. Iniharap niya ako at inilahad sa akin ang makapal na pera. Uminit bigla ang ulo ko dahil sa ginawa niya. Accept it and if you get pregnant, I'm not ready yet. Hindi ko mapigilan ang galit ko at nasampal ko siya. Hindi pwedeng mangyari yon. Tinignan ko siya. Hindi ako mabubuntis and I don't need your money. Madiing sabi ko at nilinisan na ang building na yon. Hindi ako pwedeng mabuntis. Are you ready? Liam asked. I nodded. Napapikit ako nang umihip ang malakas na hangin. Let's go. Sabi ni Liam at nauna nang bumaba ng eroplano. Tumingin ako sa ibaba. Parang ayaw humakbang ng mga paa ko, naalala ko na naman ang nakaraan. Irene, let's go. Sigaw sa akin ni Liam kaya dali-dali akong bumaba ng eroplano. Nang makalabas ng airport, sumakay agad kami sa kotseng ipinadala ni Daddy para masundo kami. Welcome back, Ma'am Irene. Napatingin ako sa nagdra-drive at si Manong Kiko iyon. Ilang years na siyang nagsisilbihan sa pamilya namin. Thanks po, Manong. Sabi ko at ngumiti. Umandar na ang sasakyan. Tumingin ako sa bintana. Makikita ko na siya. Makikita ko na ang bunga kung bakit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral at nang muntikan ko nang patayin ang sarili ko. Isinandal ko ang noo ko sa bintana nang may lumandas na isang luha sa pisngi ko. You okay? Tanong ni Liam. I'm sleepy, Liam. Pagdadahilan ko para tumigil na siya sa pagtatanong. Hindi siya sumagot kaya ipinikit ko ang mga mata ko. Ilang minuto pa at nanatili akong nakapikit. Tumigil ang sasakyan at ramdam kong tinawag ako ni Liam. We're here, Erin. Tumango ako at lumabas na ng kotse. Si Liam na ang nagdala ng mga gamit ko. Pinasahan ko ang mansyon. I miss this place. Mommy. Naestatwa ako sa kinatatayuan ko at nilingon ang anak ko. Oo, nagbunga ang ginawa namin ng hindi ko kilalang lalaki. Niyakap niya aki sa bewang. Abigail is 4 years old at ang nakuha niya lang sa akin ay ang bibig at ang iba sa tatay niyang hindi ko kilala. Lumuhod ako para magpantay ang taas namin. Let's go. I said at tumango naman siya. Magkahawak kamay kaming pumasok sa loob ng mansyon at nadatnan ko kaagad si Mommy at Daddy na nakaupo sa sofa. Tumayo agad si Mommy at niyakap ako. Salamat at umuwi ka na. Sabi ni Mommy sa gitna ng yakapan namin. Lola, I want a hug too. Napatingin kami kaway Abi nang sumimangot siya at nakanguso. Binuhat siya si Mommy at inilayo muna sa akin. Welcome back. Napatingin ako kay Dad nang magsalita siya.
Nung nalaman niyang buntis ako kay Abi, muntik niya na akong palayasin sa mansyon. Ginawa niya ang lahat para mahanap ang lalaking nakabuntis sa akin pero hindi siya nagtagumpay. Pagkapanganak ko kay Abi ay nadepress ako. Umabot na nga sa time na muntik ko nang patayin ang sarili ko at buti na lang naabutan ako ni Dad. Kaya ipinadala ako sa USA at habang lumalaki si Abi ay wala ako sa kanyang tabi. Di Dad. Gumaralgal ang boses ko at hindi ko na napigilan ang luha ko at sunod na tumulo ang mga iyon. Nabigla ako sa ginawa ni Dad dahil niyakap niya ako. I'm sorry. Sabi ni Dad na paiyak ako at ginantihan ang yakap niya. Nakatingin ako ngayon sa mukha ng anak ko habang siya ay natutulog. Tumabi ako sa kanya at hinaplos ang pisngi niya. I am really sorry, Abi. Wala ako sa tabi mo habang lumalaki ka. May lumandas na luha sa pisngi ko at hindi ko na napigilan at parang sirang grepong nagkakasunod-sunod yon. But don't worry because from now on, Mommy will always be there to take care for you. Ngumiti ako habang ang mga luha ko ay hindi mapigilan. Inayos ko ang kumot na nasa tabi niya. Napatingin ako sa pinto ng kwarto ni Abi nang may kumatok dito. Lumapit ako sa pinto at binuksan yon. Tumambad sa akin si Daddy. Lumabas ako sa kwarto at isinara ng dahan yon tsaka ko siya hinarap. Yes, Dad? Tanong ko. Can we talk? Sabi ni Dad at tumango ako. Nauna siyang naglalakad habang ako ay sumusunod sa kanya. Pumasok kami sa office niya at tsaka siya naunang umupo bago ako. What is it, Dad? Tanong ko at tinignan niya naman ako ng seryoso. Inayo niya ang pagkakaupo sa swivel chair, saka siya tumikin at nagumpisang magsalita. Irene, gusto ko lang na bago lumaki si Abi ay makilala niya na ang kanyang ama. Sabi ni Dad. Iniwas ko ang tingin sa kanya. Hindi ko kayang makaharap ang kanyang ama, ayoko. Dad, hindi ko nga po kilala. Wala nang pero Irene, karapatan ni Abi na makilala ang kanyang ama. Lately nagtatanong na siya na kung bakit hindi niya pa nakikita ang kanyang ama. At hindi mo pa raw ipinakilala sa kanya. Hindi ako makapagsalita sa mga sinabi ni Dad. Kaya help me to find her, Dad, Irene. Napatingin ako kay Daddy. Di Dad, hindi pa ako handa. Sabi ko at tinignan naman ako ni Dad na para bang isang malaking pagkakamali ang sinabi ko. Pwes maging handa ka para sa anak mo. Diin pagkasabi ni Dad. You can go now. Tumayo ako at lumabas na ng office niya at doon ko pinakawalan ang mga luha kung kanina ko pang pinipigilan. Makakaya mo ba, Irene? Tanong ko sa sarili ko. Naimulat ko ang mga mata ko dahil sa sinag ng araw. Mommy. Bigla akong napaupo sa kama habang nakahawak sa dibdib ko. Nagulat ako ni Abi. Anak, huwag kang magsisigaw-sigaw, ok. Sabi ko sa kanya at tumango naman siya, nawala ang antok ko dahil kay Abi. Tumayo ako sa kama at dumiretso sa banyo at doon na naglinis ng katawan. Nang makapagbihis ay lumabas na ako sa kwarto at wala na si Abi. Baka dinala ni Mommy sa ibaba. Pagbaba ko nadatnan ko si Liam at Luke na nakaupo sa sofa. Ang mukha ni Liam ay parang papatay na ng tao, habang si Luke naman ay tuwang-tuwa na para bang mamatay na sa kakatawa. Sanay na ako sa mga pinsan kong yan. Napatigil sa kakatawa si Luke nang makita niya ako. Pero welcome back, hahaha. Bungad niya sa akin at saka siya lumapit sa akin at umakbay. Sinamaan ko siya ng tingin. Let go, Luke, amoy putok ka. Sabi ko sa kanya at napansin kong nagpipigil ng tawa si Liam. Lumayo ng ilang distansya sa akin si Luke at tinignan ako na para siyang nasasaktan. Ah, ganyan ka na ngayon sa akin. Porket bagong ligo ka? Pagsusumamo niya pa habang nakahawak sa puso niya na akala mo ay nasasaktan. Tinignan ko siya na napangiwi. Alam mo, wala ka pa ring pinagbago, no? Bibig babae ka pa rin, tukmul ka. Sigaw ko sa kanya at nagpahid naman siya ng peki niyang luha. DTW, where's a buy? Tumingin ako sa kanilang dalawa at pareho naman silang nagkakatitigan. I'm so sorry pinsan kong pangit pero ang pamangkin kong ubod ng arte, katulad mo ay nasa labas. Naparod ayos ako dahil sa mga kalokohan niya. Akmang lalampasan siya nang magsalita siya ulit. Kasama ang tatay niya.
Bigla akong lumingon sa kanya at kay Liam na nakakunot ang noo. Ano sabi mo? Tanong ko sa kanya. Naalala ko ang nangyari kagabi at ang kaba at takot ay nananaig na naman sa dib ko. What the f, Luke? Sigaw sa kanya ni Liam at agad niyang nilapitan para batukan. Tayo na Liam, makabatok ka naman. Alam mo bang mas mahal pa ang gel na ginamit ko kesa sa sasakyan mong ubod ng pangit ho? Sigaw sa kanya ni Liam. Pero kasama ni Abby ang kanyang ama? Tatalikod na sana ako para lumabas nang biglang magsalita si Liam na ikinagalit ko. She's playing outside with Liu, Erin, huwag kang maniwala sa bugok na ito. Sabi ni Liam at bago pa akong makalapit kay Luke para balian siya ng buto ay pinakawalan na siya ni Liam. Sinamaan ko ng tingin si Liam na nakasmirk na ngayon. Traidor, sabi ko kay Liam at agad na lumabas para puntahan si Abby. Nadatnan ko si Abby na umiiyak habang si Liu naman ay nakasmirk. Agad akong lumapit sa kanilang dalawa. Abby, what happened? Liu. Imbis na sagutin ako ni Abby ay agad siyang yumakap sa biwang ko. I kissed her cheek, tita. Napaawang ang labi ko dahil sa sinabi ni Leo, kaya umiiyak si Abby dahil kinis siya sa pisngi ni Leo. Aba naman mana sa magkakapatid. Leo, what the hell did you do? Singhal ni Liam sa anak niya habang si Luke naman ay pinagchichir pa ang pamangkin niya. Keep it up, pamangkin kong gwapo. Abby ni Luke. Shut up, sigaw ni Liam sa kapatid niya at agad na binuhat ang anak niya papasok sa mansyon. Hinarap ko si Abby. Chichitahan na. Inaalo-alo ko siya pero hindi pa rin siya tumitigil sa pag-iyak. Binuhat ko siya at pumunta sa garden para doon umupo. Abby, stop crying. Hindi pa rin siya tumitigil sa pag-iyak. Abby, what do you want to? Bibilhin ko. Sabi ko sa kanya at agad naman siyang humarap sa akin at tumigil ng iyak. I want to go in the mall, mommy. Sabi niya at saka ngumiti. Ganon? 6 later pupunta tayo sa Mail Oak. Sabi ko at saka siya nagnod. Naku, nauto ka ng anak mo, Irene, hahaha. What the hell? Tumingin ako kay Luke na ngayon ay may subo-subong lollipop. Isip bata talaga niyeta. What are you doing here, Luke? Hanggang dito. Sinundan mo kami. Sigaw ko sa kanya pero tawa lang ang isinagot niya at bigla siyang napatigil sa pagtawa nang mahulog ang lollipop. Malas. Sigaw niya at saka pumasok sa mansyon. Hinarap ko si Abby at ngumiti. Napatitig ako sa mukha niya. Bibig lang talaga ang nakuha niya sa akin. Irene. Napatingin ako sa tumawag at mommy yun. Agad na bumaba ng upuan si Abby tsaka tumakbo papunta kay mommy. Irene, gusto kang makausap ng daddy mo sa office niya. Parang may dumagan na mabigat sa dibdib ko dahil sa sinabi ni mommy. Tumayo ako para pumunta na sa office ni daddy. Pagpasok ko pa lang sa office ni daddy, hindi na maganda ang pakiramdam ko. So describe his face, Irene. Seryosong sabi ni dad. Hindi ako makapagsalita. My hands were shaking and I couldn't open my mouth. What now, Erin? Sabi ni Dad. Tinignan ko siya. Sinimulan kong magsalita. He has thick eyebrows. Nanginginig ang mga labi ko. P.S. Erin, I know that it's hard for you but do it for your daughter, sabi ni Dad. His mouth is heart-shaped and his eyes are grady, Dad. I said and he looked at me seriously. That's all? He asked and I nodded. He motioned for me to come out and I did the same. Bumaba ko at nadatnan ko si Mommy at Abby naglalaro. I was on the stairs and I was watching them. Pag nagkita na sila ng ama niya, hindi ko alam kung matatanggap ba siya. I remembered what he said before I left the building. Ayokong masaktan ang anak ko kaya okay lang kung si Abby ay lumaking walang ama. Kesa naman kilala na nga niya ang kanyang ama pero hindi naman siya tanggap. As I watched them, tears flowed down on my cheeks. Pinunasan ko iyon at lumapit sa kanila. Mommy, sabi ni Abby at agad na yumakap sa akin. Umupo ako sa tabi ni Mama at alam kong tinitignan niya ako pero nanatiling kay Abby ang aking paningin. Ready to go to the mall?
Tanong ko sa kanya at agad naman niyang ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Napangiti ako sa tenuran niya. Yes, yehey. She shouted in excitement. Sige, maiwan ko muna kayo, may business meeting pa kami ng dad mo, Irene. Sabi ni Mom at tumango naman ako. Binuhat ko si Abby papuntang kwarto para magbihis na kami. Pinasuot ko si Abby ng floral dress at doll shoes na pink na may ribbon sa gitna. I was wearing a jeans at rubber shoes at saka t-shirt and simple lang. Lumabas na kami ng mansyon nang nadatnan ko si Luke at Leo na naglalaro. Saan punta pinsan? Tanong ni Luke. Sa mall, sagot ko nang biglang lumapit sa amin si Leo at tinignan si Abby. Can I kiss you again? Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Leo. Si Luke naman ay pumalakpak na para bang nakaka-proud ang sinabi ni Leo. Agad namang tinakpan ni Abby ang kanyang mga pisngi. No. Kiss your cheeks instead. Agad kong tinignan ng masama si Luke. Ano na namang itinuro mo kay Leo? Anong ako? Ako agad? Ganyan naman kayo, ako lang lagi ang nakikita nyo kasi nakakasilaw ang kagwapuhan ko. Nakakawala na nga sa confidence Nakasmirk niyang pagkasabi. Ang kapal talaga. Sira ulo, Abby, get in. Sabi ko at agad namang sinunod ni Abby. Pumasok ako sa passenger seat habang si Abby ay nasa likod. I stopped the car when we arrived at the mall. Lumabas ako at ipinagbuksan si Abby ng pinto. Mommy! Exciting! Sabi niyang nakangiti. Hinawakan ko ang kamay niya para hindi siya mapahiwalay sa akin. Basta promise to Mommy, Abby, that when we are inside you are always next to Mommy And always hold a hand, okay? Maligayang tumango siya. Pagkapasok namin sa mall ay natawa ko dahil kay Abby. Hi! Binabati niya ang nakasalubong niyang mga tao. I'm so happy dahil lumaki ang anak kong may respeto at meron ding lungkot dahil hindi ko siya namamasdan at nasusuportahan habang siya ay lumalaki. I'm sorry po. Pagpapaumanhin ko sa mga taong pati kumakain ay binubulabog ni Abby. It's okay, ang cute niya. Sabi ng babaeng nasa 40 panandang pandagdag ang edad. Thank you. Natawa lang ang babae nang si Abby ang magsalita. Abby, let's go. Sabi ko at sumunod naman sa akin si Abby habang hindi niya talaga binibitawan ang kamay ko. Where do you want to go? Nilingon ko siya. Ice cream, Mommy. Sabi niya sa aking nakangiti kaya tumango ako. Pumunta kami sa ice creaman sa loob ng mall. Pumasok kami at pinaupo ko sa Abby sa napili kong table. Abby, stay there, order lang si Mommy. Paalala ko sa kanya ay tumango naman siya. Iniwan ko saglit si Abby para mag-order. Yung pinakamalaking size niyo ng ice cream, sabi ko. What's the flavor, ma'am? Cookies and cream chaos. Sagot ko at naghihintay pa ako sandali. Habang naghihintay nilingon ko si Abby at kumaway agad siya sa akin kaya ganun din ang ginawa ko. Here's your order, ma'am. Napalingon ako sa babae at tinanggap na ang order ko tsaka pumunta na kay Abby. Ibinigay ko na sa kanya at agad niya namang nilantakan yon. Abby, dahan-dahan. Sabi ko dahil tumutulo sa damit niya ang ice cream at kumakalat sa pisngi niya. Kumuha ako ng tissue para punasan ang kalat niya. Delicious, Mommy. Sabi niyang puno ang bibig ng ice cream. Ngumiti lang ako sa kanya. Habang kumakain nailang ako na para bang may nakatingin sa amin. Inilibot ko ang paningin ko sa loob at ganun na lang ang laki ng mata ko. Napatingin ako kay Abby na maligayang kumakain at tumingin naman siya sa tinitignan ko at si Abby yun. Abby, let's go. Sabi ko at tumayo na agad at ganun din si Abby habang may mga ice cream pa sa pisngi. My ice cream, Mommy, wait. Napatingin lahat ng tao sa amin pati siya nang medyo tumaas ang boses ni Abby na maliit. Kumuha ako ng tissue at pinunasan ang kanyang pisngi at lumuhod at para magpantay ang taas namin. Bibili na lang tayo, baby, okay? Sabi niya at tumango naman. Good girl, so let's go.